Mga guys, atin pong tatalakayin ngayon itong episode ko ngayong gabi na kapag natanggal mo ito sa iyong buhay, ikaw ay yayaman na ng tuloy-tuloy. Gusto nyo ba yun guys? Siyempre ako gusto ko yun guys, diba? Ngayon, tatalakayin natin bakit nandyan na ang swerte papunta na sa atin. Bakit ito ay nauudlot pa? Yan yung sinasabi nila guys na kwarta na naging bato pa, diba guys? Ako rin nangyayari sa akin yan guys. Pero hindi lang naman tayo ang may diferensya o may kasalanan guys. Ito yung tinatawag nila na number 1 guys. Ito yung sinasabi nilang ancestral karma. Naintindihan nyo ba yun guys? Ancestral karma. Yun guys ay ang nasa atin. Ibig sabihin guys, ang ancestral karma, ito yung karma ng mga ninunuan natin guys. Ibig sabihin guys, nung unang panahon, yung mga ating mga ninuno, kung ang ninuno natin guys, ibig kong sabihin, ay bad sila, namatay sila, na hindi man lang nakahingi ng tawad sa kanilang mga kaaway, o kaya nagkaroon sila ng utang na hindi nila nabayaran guys, at sila ay naisumpa. Yan yung sinasabi nila guys na karma ng ating mga ancestors. Ngayon guys, paano tayo naapektuhan dun guys? Yan ang tanong nyo, diba? Hindi nyo ba alam guys na yung may mga ganitong ancestral karma na sinasabi, ito ay sumasaling ito guys hanggang sa 7 generation natin. Tingnan nyo, ang tagal guys, diba? Kasama na dyan ang ating mga kaapu-apuhan, nakawawa naman sila guys, na hindi nila alam bakit naghihirap sila kahit na anong kayod nila. Nagkakasakit ang kanilang pamilya. Andyan ang naghihiwalay ang mga mag-asawa, nag-aaway-away. Nandyan lahat guys, pumapasok ang sinasabi nilang ancestral karma. Ngayon ito naman guys, kung yung ancestor naman ay mabuti at walang ginawang masama, then malamang yung mga naiwan dito sa lupa ay mabuti din ang kanilang origin, diba? Ibig sabihin, mabuti rin yung mga naiwan nila dahil ang kanilang ancestor na namatay ay maganda. Maganda ang nangyaring pagkamatay sa kanila, wala silang kasalanan. Ganun guys, diba? O kaya nagkapatawaran muna bago namatay. Doon lahat mapasok ang ancestral karma na sinasabi nila guys. Ngayon, talakayin naman natin ngayon. Bakit halimbawa yung iyong ancestor karma ay mabait naman, bakit yung nabubuhay ngayon ay nagkakaroon ng problema? Malamang tanong nyo yun, mabait naman ang naging lahi natin, bakit ngayon may mga kaaway tayo, may mga utang tayo, nagkakautang tayo, nagkakasakit tayo ng malala, nagkakahiwalay? Ay mababait naman ng ating mga ninuno, diba guys? Malamang tanong nyo yan sa akin. Ganito yun guys. Kung ganun man ang nangyari guys, alam nyo, alam kong
ikaw na may sarili, ikaw na may katawan, alam mo kung sino ka, malamang gumagawa ka ng hindi maganda ngayong time na ito. Gumagawa ka ng kalokohan, nakikiapit ka, umaagaw ka ng hindi sayo, umuutang ka na hindi ka nagbabayad, nakikipag-away ka. Sino ang gumagawa ng kamalasan mo? Kamalasan mo guys, di ba ikaw din? Kahit na mabait ang naging ancestors mo, ibig sabihin ikaw ngayon yung gumagawa ng kamalasan. Sa ngayong time na to, pag ikaw ay namatay, malamang yung apo mo o anak mo, sila na yung magsasuffer. Dahil ang dating generation mo ay mabait, then ikaw naman ngayon ang naging masama. Sino ngayon ang magsasuffer? Eh di yung anak mo o apo mo, dahil sa'yo na mag-uumpisa ang kamalasan. Di ba guys? Kaya habang buhay pa tayo ngayon guys, matuto na tayong magpatawad, gumawa ng mabuti, tumulong tayo sa kapwa natin guys. Hindi yung ang ginagawa natin, tayo yun nang lalamang. Mahirap yun guys. Alam niyo, mas maganda yung magbigay guys, kaysa yung tayo yung bigyan at tayo ang hihingi. Diba guys? Mas maganda yung tumulong tayo ngayon. Naintindihan niyo ba yun guys? Maraming tao mahihirap ngayon, nakikita ng nasa taas ang gumagawa ng mabuti. Hindi yung nagpapakitang tao ka lang, gumagawa ka ng mabuti, pinapakita mo naman sa tao. Diba guys? Kaya ngayon pa lang, kung ikaw ay nasa bad karma o good karma, eh, gumawa ka na ngayon ng mabuti para pag nawala ka na sa mundong ibabaw, yung mga kaapu-apuhan mo at mga anak mo ay tuloy-tuloy pa rin silang umasenso o magkaroon ng maraming biyaya at grasya na galing sa taas. Diba guys? Kasi mahirap na eh. Kawawa sila guys. Pag tayo ang nawala na, kawawa sila. Wala silang kaalam-alam na ikaw pala yung masama. Ngayon guys, alam ko may tanong na naman kayo sa akin. Paano mabibreak ang ancestral karma? Ganito lang guys yun. Matinding panalangin ang inyong gagawin guys. Sumurrender kayo sa Panginoon. Araw-araw kayong humingi ng kapatawaran. Ihingi nyo guys ng kapatawaran ng ating ancestor. Ganito lang yun guys. Panginoon ko, ito lang ang yung sasabihin. Hindi naman kailangan ng ng maraming ganito lang guys. Panginoon, hinihingi ko po ang kapatawaran ng aking mga ancestor noong unang panahon na hindi nakahingi sa inyo ng tawad para ma-break na ang sumpa na nasa amin ngayon. Alam niyo na guys ang inyong sasabihin, basta ihingi nyo lang sila ng tawad. At kung kayo man ay nagkakaroon din ng kasalanan, humingi kayo ng tawad araw-araw guys. Meron akong ipopost sa inyo na prayer na araw-araw nyong gawin guys para ma-break na ito at tuloy-tuloy ang inyong swerte at malamang tuloy-tuloy na rin tayong yayaman kung na-break na natin ang ancestral karma na tinatawag nila. Ano guys, nasiyahan ba kayo sa aking paliwanag guys? Alam ko hindi pa ako ganong marunong magpaliwanag, pero paunti-unti naman siguro guys. Maintindihan nyo na yun guys, diba? Basta makita nyo lang guys, yung mata ko siguro lalaki na rin yan pag tumagal-tagal guys. Okay ba guys? Bye!